Okay, muli palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. At muli tayo tumayo. Ayan. Samahan niyo po ako, muli tayong tumayo upang patuloy tayong manalangin sa Diyos. Langin muna tayo, Panginoong Diyos, na ngayon ay nakatungkay sa amin, Diyos na mabuti at tapat sa maaga hapong ito. Kami nagpapasalamat sa buhay ng bawat isa na narito. Salamat Banal na Espiritu sa paghipo mo, pag-convict mo sa amin. Naiwala po kami, O Diyos, na Ikaw ang nagdala sa bawat isa sa lugar na ito. At dahil yan, Lord, may inihanda ka para sa kanila, may gagawin ka Banal na Espiritu. That's why I pray, dalangin po namin ngayong sa mga sandaling ito, we take authority, anumang espiritu, hadlang at balakid upang makatanggap po namin ang kapahayagan mo, revelation, the transforming power, Banal na Espiritu, ay lahat ng hadlang ay aming winawasak sa pangalan ni Jesus. Espiritu ng pagmamataas, kawalan ng pananampalataya, espiritu ng kabulagang espiritual, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Panginoon, tunghayan mo ang mga anak mo na ito, mga tao na ito na dinala mo, nakatayo sila ngayon sa iyong harapan. Ikaw nakakaalam, nakakakilala, higit sa lahat kung sino sila at ano ang pangangailangan nila. Ngayong gabi, yung hapon na ito, katagpuin po ninyo, Panginoon. Nananalangin po kami, aalis po siya sa lugar na ito, taglay ang panibagong pag-asa, kalakasan, kapayapaan, kagalakan sa kanyang puso. Kapayapaan, kagalakan na hindi kayang ibigay ng mundo o ng sino man, kundi kayo lamang yon, Panginoon. Marami pong salamat. Salamat po. Malaya kang kumilos, Banal na Espiritu. Mangusap ka, magpalaya ka, magligtas ka, magpagaling ka, magbago ka sa pangalan ni Jesus. Bago tayo umupo, samahan niyo ako. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Ayan, kunin po niyo mga Biblia sa upuan. Gamitin po natin yung mga walang Bible apps. Ayan. Matthew chapter, buksan po natin sa aklat ng Mateo. Ayan. Mateo kapitulo 22. Matthew chapter 22. Simulan natin sa verse 1. Pababa. Sabi niya, muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang pagkain. Ang mga pagkain, napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat. Halina kayo. Verse 5. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggaban naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Verse 8, pagkatapos sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Verse 10, pumunta nga sa mga pangunahing lansangan ang mga lingkod at sinama nila ang lahat ng kanilang matagpuan. Masama't mabuti at napuno ang mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. 22, tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nang isuot ang damit pangkasalan? Hindi nakasagot ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kanyang kamay at paa. Itapon siya sa kadiliman sa labas at dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos nito, sinabi ni Jesus,
Marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. God bless you. Pwede na makaupo. Para mas maintindihan natin ang prinsipyo ng kaharian ng langit, ay madalas gumagamit ang Diyos, ang Panginoong Hesus ng mga talinghaga. Ito. Madalas na ginagamit niya. Kapag talinghaga, nagbabasa kayo sa Bible at nakikita nyo na wala siyang ginagamit na pangalan o ano pa man, ibig sabihin yan yung mga kwento o talinghaga na para ipahiwatig sa atin yung kahulugan ng makalangit na bagay, especially patungkol sa kanyang kaharian. Yan, prinsipyo. Yan, prinsipyo patungkol sa kaharian ng langit. Yan, so yung mga kwento yan, mga kwento na pwedeng nangyari, pwedeng hindi, o pwedeng gawa-gawa niya lang para na sa ganon, mas madali nating maintindihan. Yun lang yung purpose nun. Hindi siya nagkukwento ng kung ano-ano lang, di ba? Kaya nga, para na sa ganon, bilang isang makatao o tao sa mundo, yan, mas madali natin tong maintindihan. Okay? So dito ay may kinuwento siya patungkol sa isang handaan, sa isang kasalan na naghanda yung isang hari. Yan, at maraming inanyayahan. Siyempre, maghahanda ka nga naman, di ba? At ang problema, nung handa na ang aniha, ang kainan, ay pinasundo niya yung mga inanyayahan. Pinatawag niya pero lahat tumanggi. O tumanggi sila. Yung first batch. Di ba? Nagkanya-kanya na. Ang pinaka-worst pa dito ay hinuli pa nila yung mga tauhan ng hari. Pinahiya, at sinaktan, at ang pinakamasama ay pinatay yung iba. Dahil doon, nagalit yung hari. Dahil siyempre, tauhan niya yon, parang representative niya yun. Diba? Kaya kung binastos mo yung representative niya, kagaya sa atin, meron tayong mga ambassador sa iba-ibang bansa. Diba? Kapag binastos yon, parang binastos na rin tayo, binastos yung ating bansa. Yan, kasi yun yung ating ambassador, representative. Yan. Kaya tayo mga ambassador ni Kristo. Alam niyo ba yun? Yan sabi ng Bible. Yan. So, dahil doon, nagalit yung hari, siyempre. At, yun, pinapunta niya yung kanyang mga kawal at pinasunog, pinapatay, at pinasunog yung mga tao na yun at maging yung lugar nila. Pagkatapos noon, nagsugo siya ng second batch. At ang ginawa ng mga to ay pumunta na sa lansangan. Ito yung mga hindi naman naimbita pero pinuntahan sila. Oh, yali na kayo. May kainan. So, siyempre kainan yan. Mga tambay, mga kung ano-ano, mga chichismisa, nagbibingo, mga nagtutungit. Di ba? Oh, yali, may kainan doon. Kailang Albaros. Sigurado, pupunta yan. Di ba? Libre. Kakasal yung anak niya. So, puntahan sila. Pagpunta nila doon, napuno yung bulwagan. Bulwagan, malaki, hindi marami. At nung kasarapan na ng kainan, ay pumasok, sabi niya doon, ang hari sa bulwagan. Nakita niya puno. Pero meron siyang isang nakitang kakaibang tao. At yun ay kanyang pinansin. Bakit? Ano naging problema? Nasundan niyo ba yung kwento natin? Yan. Sabi niya, hindi siya nakadamit pang kasalan. Noon sa, especially in Middle East, may tama umali, but traditionally, kapag pumunta ka sa isang handaan o isang ano bang tawag dito? Handaan, di ba? Ito man ay binyaga o kasalan, etc., etc. Pag pumasok ka doon, meron doon sa pinto, parang mga usher o ano, yun yung isang tradition daw nila noon. Pag pumasok ka doon, bibigyan ka ng damit, parang robe. Sino nakapunta na, makapasok na sa ICU sa ospital? Pag pumasok ka doon, di ba? Hindi ka pwedeng pumasok na yung damit mo lang. Kaya kailangan may takip ka. Susuot mo siya, pag ayaw mo, hindi ka papapasukin. Yun. Actually, bawal talaga pumasok doon. Pero minsan,
For consideration, pinapayagan nila. Pero limitado lang. At pag pumasok ka doon, kailangan isuot mo yung robe na yon. Kompleto ka, and then saka ka lalapit doon sa pasyente mo. So, ganun po yun. For protection yun. Protection mo at protection ng pasyente. Yan. Yun yung tradisyon. Yun yung patakaran sa ospital. Yan. Kaya kung papasok ko sa ICU, pero ngayon baka hindi ka talaga makakapasok, no? Noon, mahigpit na eh. Hindi lalo na ngayon. Diba? Baka wala na talaga. Kaya, pag tinamaan ng COVID yung bata, kawawa. Diba? Kasi mag-isa lang talaga siya. Anyway, ba't napunta tayo sa COVID? Ayun, protection. Mayroon tayo, ano bang tawag doon? PPA? Yeah. PPE, yeah. Personal, protection, equipment. O yan, PPE. So, mayroon talagang ganun. At doon, mayroon din. Kaya napansin niyo, sabi niya, sa dami ng tao na puno yung bulwagan, sabi niya, uy, merong isa doon. Kaya nilapitan niya, oy, kaibigan, bakit hindi ka nakapasok? O bakit hindi ka nakadamit pagkasalan? Di ba? May katotohanan. Kasi lahat ng inimbita, hindi naman nakahanda yun eh. Di ba? Yung mga tao doon, tambay, pinapunta niya, oy, hali kayo. So pagpunta nyo doon sa bulwagan, dadaan kayo doon sa isang mga aser, kung ano man tawag na doon, bibigyan kayo ngayon ng damit. So uniform yan. Kaya pagpasok niya, nakita niya agad yung isa, kakaiba, walang damit. Diba? Kung puti man yan, yung motif nila, diba? May mga ganon-ganon, pag kulay pula, o siguro pula lahat yan, kita niya mayroong iba doon. May isa. Yan, yun yung napansin niya. So, ito yung kwento ay nagpapahayag sa atin o nagpapakita, mayroong mga bagay na gustong ipakita ng Panginoong Hesus sa kwento na ito. Una, ang kaharian ng langit ay para sa lahat. Walang pinipili. Parang yung handaan na ito, para sa lahat. Walang pinipili. Yan. At may mga bagay o may mga tao na talagang ito yung sinasabi ng iba na pag destiny ka na daw sa impyerno, impyerno ka na. Diba? Nakakarinig na ba kayo ng ganon? O wala pa. Buti kung wala pa. Diba? Meron yung tinatawag na predestination. So pag ipinanganak ka na pupunta ng impyerno, kahit anong gawin mo, punta ka na talaga doon. Pag pupunta ka ng langit, pupunta ka talaga doon. So yun yung predestination na tinatawag. Na nakatakda na kung saan ka pupunta. Pero, ayon sa kwento ni Jesus, walang ganon. Diba? Kung babasihan natin to, at kahit sa Bible, walang ganon. Diba? Lahat, ang langit ay bukas para sa lahat. Kaya ang impyerno hindi para sa tao, para lang sa demonyo. At asal demonyo. Pero, ang langit para sa mga tao. Diba? Kaya, kung babasahin niyo, kahit ang Bible, sabi niya, ang impyerno ay ginawa, sabi niya, para sa mga demonyo. Yan. Kaya ngayon may demonyo pa kasi hindi pa time of judgment. Okay? So, dito, ang kaharian ng langit ay para sa lahat. Yan. At, ang kaharian ng langit, ipinag-aanyaya. Yan. Kaya mahalaga yung imbitasyon natin. Ha? Kaya huwag tayong magsawang mag-imbita. Diba? Pag nag-iimbita ka, katulad kanin nito. Minsan, pinapahiya. Di ba? Minsan, tayo naman, parang masyadong balat sibuyas yung mga nag-iimbita. Una nga iniimbita, ikaw na nga yung... Diba? Masyadong maramdamin. Diba? Mga ganon. Pero, mas malala pa yung iba. Diba? So, ganon yun. Pag nag-iimbita tayo, expect mo na yan. May magre-reject sa'yo, pagtatawanan ka, may mas magaling sa'yo. Diba? Ang pinaka-worst dyan, papahiya ka pa. Diba? Yun yung mga maranasan natin. Nakaranas na ba kayo ng ganon? Oh. Diba? So, pero ang kaharian ng langit, iniimbita yan, pinag-iimbita.
Ayan. Kaya mahalaga yung imbitasyon. Malala ko si Pastor Bishop Ariel noon, basta nagpipreach sa atin, di ba? Lagi niyang binabanggit yung mag-imbita. Mag-imbita. Di ba? Mahalaga yung imbitasyon. Kasi ang kaharian ng langit, pinag-iimbita yan. So, yun ang tingnan natin. At siyempre, kapag nag-iimbita ka, ulitin ko, ay hindi laging positibo. May mga negatibong mangyayari. Pero huwag kayong mag-alala. Pag nag-imbita kayo, at nireject kayo, sabi ni Jesus, hindi kayo ang tinanggihan nila, kundi yung nagsugo sa inyo. Kundi ang Panginoong Jesus. Kaya nga sabi niya sa Matthew chapter 5, di ba? Kapag pinagsabihan kayo ng kung ano-ano dahil sa pananampalataya, magalak kayo. Sabi niya, you have a great reward. Meron kayong gantimpala. Yan. Kaya tayo, kung nag-iimbita kayo, meron kayong mga laging iniimbita o ano pa man, pag sinasabihan kayo ng mga, huwag kayong malungkot, sabihin nyo, I thank you Lord, may gantimpala ako. Pero kung hindi ka sinasabihan, mapasama mo naman siya. Di ba? So, gantimpala mo naman sa kaluluwa. Di ba? Pag nireject ka naman, thank you Lord pa rin. May gantimpala ka pa rin. Di ba? Kaya, yun ang kalagahan nun. Kaya huwag natin kalilimutan. Kaya dito, makita ninyo, nung nag-race back, diba? Gumante. Ang gumante, yung hari. Sige, upo na, para hindi tayo nadidistract. Paupuin niyo yung mga bisita. And then, hindi yung mga kamag-anak, pansin niyo ba, di ba? Hindi yung mga kapatid, hindi yung mga asawa o anak ang nag-race back, ang gumante, ang nagalit, kundi yung hari. Kasi siya yung nagsugo sa kanila. Kanya yun? Kaya, every time na mag-iimbita tayo, kung ano man mangyari, ano man ang sabihin nila, o ano man ang isipin nila, hindi na natin sagutin yon. Basta, sinabihan natin sila. Okay? So, yan ang expectation natin. And then, pag nag-iimbita tayo, yan, maraming dahilan. Mamaya, maglalaba pa ako eh. Dahil pupunta pa ako dito eh. Ganyan. O sige, sa Sunday ha. O sige, pagdating ng Sunday, ganoon na naman. Lunes hanggang Sabado, hindi naglaba. Pagdating ng Linggo, doon maglalaba. Diba? Doon pupunta kung saan. Diba? May mga ganon. Doon. So, yun yung mga dahilan. Maraming dahilan. Yan. Kasi ayaw talaga. Yan ang problema. Diba? Kaya, kapag ganon, sabihan mo na ng Sabado, o bukas ha, maglaba ka na ngayon. Diba? Ang pinakamaganda dyan, tulungan mo na siya. Sige na, maglaba na tayo. O, di ba? Para sa bukas, makasama ka na. Nagkasama kami noon, gano'n ang ginagawa daw niya. Sa Mountain Province noon, ang sipag mag-imbita. Kaya sabi niya, pag ganun lagi, sabi niya, sasamahan ko na. Magbayo ng, ano yun, yung palay. Diba? Doon minsan, yung iba, binabayo lang na gano'n. Alam ko kung alam niyo yun, di ba? Sige na, gano'n. Sige, bayo tayo. Para may pagkain kayo bukas. Para makasama ka sa simbahan. Sasamahan niya, magbabayo talaga sila. Babayo ng palay. O, kinabukasan, Linggo, wala na siyang dahilan kasi hindi na nakapagbayo na. Diba? So, ganun ginagawa niya. And naniniwala siya, sabi niya, kahit isang kaluluwang madala ko sa Panginoon. Sabi niya, mahalaga na yun. Yan. So, sinasamahan niya magbayo. Habang nagbabayo sila, hindi disciple na niya. O, di ba? Doble. So, kung magagawa natin, bakit hindi? Di ba? So, maganda. So, yun ang ginawa nila. At huwag kayong mag-alala, sabi doon, ang hari, yan, ang bahala sa atin. O bahala sa inyo. And then, pangalawa, sunod, nung tumanggi yung mga iba, huwag tayong magsawa. Marami pang tao. Kung nakasali na kayo sa mga seminar ng networking, sino nakaranas noon? Meron ba?
Grabe, lahat ng motivation maririnig mo doon. Pag ayaw, puntahan mo yung iba. Imbitahan mo. So, ganun din sa atin. Di ba? Sa kariyan ng langit. Ayaw niya, okay. Di ba? Punta ka sa iba. 7 billion ang tao sa mundo. Oh, di ba? Ilan ang tao sa tundo? Di ba? Huwag kang ma-discourage. Ang dami pang mga kaluluwa, ang dami pang mga tao. Kaya sabi ng hari, okay, ayaw nila, walang problema. Ang dami pang tao, puntahan nyo. Di ba? Huwag kayong malungkot. Marami pa. Kaya sabi ni Jesus, kaunti ang magagawa, di ba? Malaki ang gawain. Maraming handang anihin. Problema, hindi lang natin matagpuan. Kasi, minsan, hindi nga tayo nag-iimbita. Hindi tayo nagsishare. Diba? Na ito pala, handa ng anihin. Ito ay talagang bubot pa. Talagang wala yan. Diba? Wala kang pag-asa dyan. So, dito. Kaya nga sa intensive noon, sabi ko, sa follow-up, dapat may time frame naman tayo. Hindi buong buhay na natin sa kanya kung ayaw niya talaga. Bahala siya. Diba? Marami pang kaluluwa. Ayaw niya, pag-pray natin. Kung ayaw niya talaga, sige, pag-pray na lang kita. Pero kailangan kong mag-effort sa ibang kaluluwa dahil baka sila. Diba? Hindi yung parang siya na lang. Diba? Siya na lang yung lalaki sa mundo. Siya na lang yung babae sa mundo. Parang siya na lang din yung kaluluwa sa tundo. Ang dami pang kaluluwa. So don't be discouraged. Ilan bang kaibigan nyo sa Facebook? Oh, baka yung iba, libo-libo. Ilan na bang naimbita mo doon? Oh, di ba? Na ayaw nung isa, sige, imbitahin mo uli yung isa. So, ganun lang. Kaya sabi ng hari, okay, ayaw nila. Pinatay pa nila yung mga tauhan ko. Sige. Bibigay ko sa inyo kung anong deserve. Oh, pinapatay niya rin sila. Kaya, hayaan natin, wag nating gantihan. Hayaan natin ang hari ang gaganti sa kanila. Let God be God. Pinahiya tayo, okay lang. Naranasan ko noon yung sa evangelization explosion namin. Punta kami sa mga bahay-bahay. Ay nataon yung partner ko, sabi niya, maghiwalay na lang tayo para mas marami tayong mapuntahan. O sige, kanya-kanya kami. Pinahabol ako sa aso. Yung pa, nakanasan niya siya rin. Kaya sabi niya, wag na lang tayo maghiwalay. Magkasama na lang tayo. Mahirap pala. Pag maghiwalay, oo nga eh. Yun naman sabi ni Jesus kasi. Sabi ko, partner. Hindi na kami naghiwalay. So wala nang asong habol sa amin. Kasi pag may habol, di ba? Eh kung ikaw lang kasi, hindi mo nga talaga mapoproteksyon ng sarili mo. Yung iba, ganun din ang experience. Naghiwalay kami. Pinagsarang kami ng pinto. Naipit yung kamay ko. So, hindi na kami naghiwalay. Partner na lang kami. But anyway, yun yung sinasabi niya rito. Huwag tayong madismaya. Marami pang mga kaluluwa ang pwede nating maimbita. Pwede nating may pag-pray. Yan, masiran ng gospel. Then, kaya meron tayong ganito, yan, paulit ko, meron tayong evangelism o evangelistic service. Evangelistic, sabi doon kasi, yun yung, anong tawag daw? Kung sa law sana, 101, parang ganon. Yun yung pasimula. Yan, kaya evangelistic. Pag sinabing magaling kayo, kasi may mga tao talaga, magaling lang mag-imbita. Pero pag isiran mo nga siya o sabihan mo nga siya ng, di ba? Minsan natatakot o kaya hindi alam kung anong sasabihin, yung mga ganong bagay. Kaya, meron talaga yung magaling mag-imbita. So kung ganon, dalhin nyo rito, ito yung oportunidad. Di ba? Na madala sila dito at makapakinig sila. Yan, kaya imbita ka na, yun talaga ang gift mo, yun ang linya mo, mag-imbita. Hindi ka nahihiyang mag-imbita, nahiya ka mag-share, so puntahan mo dito. And then, dito siya makakarinig. Diba? Yun naman yung part namin. Diba? Kaya teamwork tayo niyan. Diba? Ang part naman ng banal na spirito, so, hipuin sila, baguhin sila. Yan ang part ng Diyos. Okay? So, may kanya-kanya tayo. Kaya sabi ni Pablo, may nagtanim, may nagdilig. Diba? May nag-aani. So, yun yung bahagi natin. Teamwork yan. Okay?
So, nung pumasok na sila, nung nag-imbita sila, hindi na nabigo, napuno yung bulwagan. Sabi doon, daming tao. So, ito na naman. Hindi porket nasa loob ka na ng simbahan, pinili ka na. Diba? Kaya sabi niya, maraming tinawag, akaunti ang pinili. Kaya nakaraang linggo, sabi ko, hindi porket narito ka, nakikinig ka na. Tama? Hindi porket may pandinig ka, nakikinig ka na. Diba? Kung minsan ganun tayo eh. Obvious naman, siyempre, nakikinig ako. Kasi may pandinig ako. O nakakarinig ako, hindi ako bingi. Kaya kayo ng mga nanay, sino ba mga nanay dito? Ayon, may 2, 3. Diba? Sasabihin nyo mga apo nyo, mga anak ko minsan, nakikinig ka ba? Diba? Tama, mga anak? Kunin mo nga yun. Ano ba? Nakikinig ka ba? Opo. 5 minutes po. Ay kasagsagan ng email. Hindi pwedeng... Yan. Mamaya. Nakikinig ka ba? So, kaya hindi porket nandito ka, nakikinig ka. Kaya sabi ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Yan. So, ibig sabihin, may pandinig ka and then you tune in. Parang TV yan eh. Lahat tayo may TV, pero hindi lahat nanonood ng GMA. Anong gagawin mo? I-tune in mo sa GMA para lahat tayo manonood. Oh, may commercial ba? May bayan. Promotion. Di ba? Ganun yun. Pero hindi porket hindi ka nakikinig sa ibang channel, hindi rin sila, titigil na rin sila. Hindi nakikinig sa Mariela eh. O hindi nanonood eh. O hindi nanonood si Renz eh. Hinto muna natin. Ganun ba yun? Tuloy din yun. Diba? Kaya, nalaga, pag nandito tayo, ilang oras lang naman o ilang minuto lang naman, i-focus na natin. Amen? Makinig tayo. Kaya sabi ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Hindi porket may tenga ka, nakikinig ka. So, kailangan, tune in mo talaga. I-focus mo yung pandinig. So, ganito rin, ang daming mga tao. Pero, sabi ni Jesus sa bandang uli, pagkatapos nito, sinabi ni Jesus, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. So, maraming umaati ng simbahan o maraming gustong mapunta ng langit. Tama? Kaya kayo nandito. Gusto nating mapunta ng langit. Pero sabi doon, may mga pinili. Parang ganito, maraming nag-a-apply ng trabaho, pero kakaunti ang nakakapasa. Diba? Sino naka-apply ng trabaho dito? Diba? Ang dami. Pero ang problema, hindi lahat nakakapasa. Hindi lahat nagkakaroon ng trabaho. So yun sinabi niya, maraming tinawag, kakaunti ang pinili. Okay, balikan natin yung kwento, yung sitwasyon. Nagkakainan na sila, dumating yung hari. Pagdating ng hari, napansin siya. Napansin yung isang tao na hindi nakapagdamit pangkasalan. Hindi napansin ng iba, pero napansin ng hari. Kaya hindi namin kayo mapapansin kung nakikinig kayo o hindi. Only God. Basta ako, ginagawa ko yung part ko dito. Do your part. Amen? To become chosen. Para mapili tayo. Bakit hindi natatanggap sa trabaho yung iba? Palagay nyo. Bakit ba? Pero gusto lahat. Diba? Nakakalungkot pa niyan, di ba? Late ka na, late na yung ibang dumating. Ikaw, ang aga-aga mo. 2 hours before, di ba? Andun ka na. Antok-antok ka pa. Tapos may darating late. Tapos ng interview, sila yung pumasa, ikaw hindi. Di ba? Yung mga, para bang, anong nangyari? So, hindi rin yan nakukuha lang sa sigasig.
Di ba? Kundi, nasa pagpili. Hindi napansin ng mga tao, pero napansin ng hari. Kasi siya talaga ang may criteria. Hindi naman natin, di ba? Hindi ko naman alam kung anong iniisip nyo. Nakatingin kayo sa akin, ewan ko anong pinagsasabi nito. Baka kulang lang yan sa kain. Nakalala ko yan noon eh. sa bus eh. Kulang lang yan sa kain. Gutom lang yan. Ganyan yung mga tao. Matatawa ka na lang na, gutom lang yan. Mga ganon, minsan. Mga reaction. So, dito, yung mga tao, hindi nila napansin. Walang pumansin sa kanya. Pero ang hari ay pumansin sa kanya. Kaya ito yung mahalaga. Sa kaharian ng langit, hindi yung kung ano ang sasabihin ng ibang tao sa'yo. Hindi kung anong sasabihin mo sa sarili mo. O iniisip mo sa sarili mo. Iniisip ng iba sa'yo, para sa'yo. Hindi yun ang importante. Ang importante kung ano ang sasabihin ng hari. Kasi sa atin, nagsisimula, minsan nadidisgrasya, tisod, di ba? Dahil hindi nagustuhan yung suot ng song leader, di ba? Hindi yung katabi, di ba? Pataas-taas pa ng kamay, ang baho naman ng baktol. Hindi na babalik. Nagtatawa. Yung mga ganon. Hindi pa naka-encounter ko ano-ano. Yung isa naman, sabi niya, pastor, ano ba naman yung katabi ko? Baho ng pabango. Pati pabango napapansin. Sapatos. No. Bakit hindi ka na lang umupo kung ano-ano pang tinitignan mo sa paligid? Di ba? Kung anong inaamoy-amoy. Kaya tuloy distracted. Kaya tanungin mo, ano yung message? Wala, yung baho ng katabi ko eh. Yun, naamoy. But when you focus, di ba napapansin niyo yan? Bango naman ng katabi ko. Pinawisan. Ito yung nagiging isa sa dahilan bakit hindi tayo napipili. Minsan hindi tayo nagiging karapat-dapat. Kasi masyado tayong conscious sa sarili natin o kaya sa ibang tao, kung anong sasabihin ng ibang tao. Kaya yon, ito yung sinasabi nila minsan, yung mahina, yung low, yung confident, ano ba yan? Yung self-esteem, yan, mababa. Kasi laging conscious sa kung anong sabihin ng ibang tao. So hindi siya nagpapakatotoo. Kaya kailangan niyang gayahin yung iba, kailangan siyang ganito ang damit kasi ito yung uso. Diba, kahit magmukhang burahilda dyan, kahit na anong kulay ng buhok, diba, ito yung uso ito yung uso na gupit. Kailangan siyang sumabay sa uso kasi para maging in. So hindi siya confident sa sarili niya. Low self-esteem, mababa yung tingin. Masyado siyang conscious sa paligid. Diba? Kaya, yun ang nangyayari. Kaya minsan, hindi na-attend ng church, o kaya naman, daling matisod. Pero, huwag natin kalimutan, ang importante dito, anong sasabihin ng hari sa'yo pagdating sa kaharian ng langit. Hindi yung kung anong iniisip mo sa sarili mo, anong iniisip ng ibang tao sa'yo. Importante kung ano yung sasabihin ng hari sa'yo. Walang nakapansin sa kanya. Siguro, maganda yung damit niya, nakasuit siya, di ba? Ano ba naman yung damit niyo? Papangit, ako, ganda-ganda. Bakit pa ako magsusuot ng ibang damit? Diba? Just symbol of self-righteousness. Sa pagpasok sa kaharian ng langit, mahalaga, huwag nating kalimutan, hindi tayong magpasakop sa patakaran, panuntunan. Kaya maraming hindi nakakapasok, di ba, sa trabaho kasi hindi nakapasa, di ba, sa standard ng may-ari ng kumpanya o ng standard ng kumpanya, o etc. etc. Pero lahat pwedeng mag-apply. Diba?
Kaya sabi ni Pablo, maraming sumasama sa takbuhan, pero iilan lang nakakarating sa finish line. Nagsimula tayo, that's good. Pero kailangan magpatuloy tayo. Kaya ang isa sa maganda ay narito kayo ngayong umaga, hapon. Ibig sabihin, that's good decision. Nagsimula na tayo. Nagsimula na kayo. Pero hindi pa tayo tapos. Simula pa lang. Amen? Kaya sana huwag tayong masabihan pagdating ng panahon, sabihin ng hari, kapatid, bakit nandito ka? Kaya sabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi lahat. Hindi porke sinasabi mo, ay, mahal ko ang Diyos. Ay, I love you, Jesus. I love you, Lord. Kailangan marunong tayo magpasakop. Yan yung tinatawag. Kailangan kilalanin natin. The way, the truth, and the life. Which is si Jesus. Kaya dito, paulit-ulit nating sinasabi, hindi ang simbahan, hindi kung sino man, kundi si Jesus na namatay sa krus. Siyang dahilan. Kaya yung iba, nadadalian, parang ang dali naman yan. Kaya sabihin parang iba, ang yayabang naman itong mga born again kuno na to. Diba? Kasi may assurance sila na salve, ligtas na daw sila. Parang ang dali naman. Meron pa akong isang narinig, sabi niya, sa amin, ang hirap pumasok. Pinagyabang pa yung paghirap ng pasok daw sa kanilang relihiyon. Sa iba dyan, ganito lang, papasok ka na. Pwede na. Tanggap ka lang. Panalangin ka lang ng konti. Tama na. Sa amin, mahirap. Dadaan ka sa butas ng karayong. Ganun ba? So, dito, ang mahalaga, ano yung sasabihin ng hari? Pagdating natin doon, anong ginawa mo sa buhay mo? Importante dito, pinag-uusapan pananampalataya. Paniniwala. Kaya mga self-righteous masyado, ito yung mga tao masyadong religyoso. Kapansin niyo yun? Mga masyadong relihiyosong tao. Diba? Lahat ng religious activity o religious act, dali nilang gawin. Pero pag talikod, gulatin mo yan. P.I. Kung ano naman sinasabi. Diba? So, ganun ba yun? So, ang dami. So, hindi yan pagiging religyoso. Na tuwing tatapat ka sa isang malaking building ay, di ba? Lahat ng ang tanda, gagawin mo. May isang kaibigan akong pastor noon na matanda na, sabi niya, pag tinamad-tamad ka, ganun-ganun na lang. Ano ba yun? Ang una, hindi ko maintindihan. Yung pala, tinatamad na eh. Meron akong bishop noon na nakakwentuhan, matandang pastor. May nakasakay siya sa jeep papuntang Bulacan. Taga Bulacan yun eh. So, every time daw may madadaanan silang simbahan. Ewan ko kung ilang simbahan madadaanan mo. Di ba? Panay daw sound of the cross, yung babae nakatabi niya. So, lalong nag-aalab yung puso niya. Sabi niya, pag hindi ko to nasiran. Napadaan sila sa sementeryo. Nagganon din siya. Nagulat nga. Nagulat ngayon yung katabi niya. Di ba? Bakit hindi naman simbahan yun, ha? Sa sementeryo, napadaan sila. Natapat sila sa sementeryo. Kasi nag-iisip, paano ko kaya ma-approach to? Paano kaya makukuha yung attention nito? Nakita niya ba? May sementeryo padaan. Nag-sign of the cross din siya. Di, nakuha niya. Yung attention. Bakit ka nag-sign of the cross? Etc. Naging pastora ng Bulacan. Yung babae. Pinatanggap niya sa bus. Then, naging pastora. Anyway, hindi pagiging relihiyoso. Diba? Ang pagiging karapat-dapat sa kaharian ng langit.
Kailangan marunong tayong magpasakop sa ginawa ni Jesus. Yun ang sapat paniwalaan natin. That's enough. Na siya namatay, muling nabuhay, at muling babalik. At dahil yan, mabubuhay tayo sa tatlong prinsipyo na yan. At tayo nabubuhay dahil si Jesus ay namatay para sa atin. Amen? Kasalanan natin ay kayang patawarin ng Diyos. Walang kasalanan na hindi kayang hugasan ng dugo ni Jesus. Kaya ang dugo ni Jesus ay kakaiba sa lahat ng dugo ng tao. Walang X chromosomes, ano ba? Yung naghahalo-halo na royal blood, hindi ang dugo niya. Hindi katulad natin. Kaya mayroon nga isang pag-aaral na ginawa nila, yung nakita nila yung dugo daw sabi nila yung dugo ni Jesus kasi wala ngang katulad ng dugo natin. Yung mga X, ano bang tawag doon? Diba? Iisa yung sa kanya. Dapat yan, dalawa na naghahalo. Sa kanya hindi. Kaya royal blood. Wala ring dugo ng hayop na ganun. Kaya sabi nila, is the blood of Christ. Nakita nila doon sa lugar daw na pinagpakuan daw sa kanya. Ewan ko kung paano na-preserve yun. Diba? Anyway, hindi na natin problema yon. Pero ang importante, di ba, naniniwala tayo si Jesus na matay. Muling nabuhay. Para yon sa atin. Amen? Kaya gusto nating maging karapat-dapat sa karayaan ng langit. Gusto nating makasama sa mga napili. Kailangan magpasakop tayo. Pasok tayo sa karayaan, hindi pwede na ipangatuwiran mo yung kung anong meron ka. Hindi yun ang importante. Kung ano ka. Kung anong meron ka. Magpasakop tayo. At yun ay ang pagkilala, pagtanggap sa Panginoong Hesus. Pagkatapos niyan, siyempre, magpatuloy tayo. Yan, pasimula. Kaya nga, born again. Kasi ipanganak kang muli. So, hindi ka natatapos ipanganak. Yung bata yan. Sino ba yan? Si Asyong, di ba? Tapos ipanganak, okay na ba yun? Di ba? Okay, na ipanganak ka na, bahala ka na. Hindi natatapos doon. Kaya lumalaki siya. So, kailangan lumalaki tayo. So, kapag lumalaki yung tao, alam na natin yung nangyari, diba? Naging responsable na siya. Alam na niya yung maglinis sa sarili niya. Dati hindi. Kaya dati sinusundo-sundo ka. Pagkalipas ng panahon, hindi ka na sinusundo. Ikaw nang pupunta dito. Susunod, ikaw na rin mag-iimbita. Yung mga ganun. So, ikaw nang tatayo sa harapan, ba? O ikaw nang nagsishare ng gospel. Ikaw nang nagba-Bible study. So, hindi natatapos doon. Di ba? Na porket nagsimba ka, okay na. Hindi natatapos doon. Hindi yun ang goal ng buhay natin. Kaya tayo dito turuan para matuto. Hindi makapagturo din. Di ba? Kaya nga, nagiging qualified ka sa trabaho kapag mayroon kang natutunan. Kaya mayroon kang degree. Diba? Yun yung qualification ng mga ibang kumpanya o maraming kumpanya, halos lahat. Pero at least, sabi nila, high school graduate o college level o graduate ganito. Tapos hindi lang natatapos doon. At least, you must 2 years experience, 1 year experience, 5 years experience. Di ba? And the more na mas mataas ang experience mo o mas maganda, mas mahal ang bayad sa'yo. Kasi mas mahalaga ka. Make yourself valuable. Gawin natin, magsikap po tayo. Especially kayong mga kabataan. Ben kayo mga nanay din. Gawin natin ang ating sarili na maging importante. Kasi yun ang importante. Diba? Yung maging value, man of value, man and woman of value. Bakit? Jesus, nung namatay siya, inilibing. Yung pinaglibingan sa kanya na, ano ba yun? Kuweba. Kuweba yun, ha? Hindi yun musuleo. Diba?
Simpleng kuweba. And yet, naging tourist spot. Ha? Isang simpleng kuweba. Yung buriko na nanahimik, walang alam, pero naging sikat nung sinakyan ni Jesus. Because a person of value. Dahil sino ba si Jesus? Amen? So, dapat ganun tayo. Dapat ganun ka. Tayo tinubos ng dugo ni Jesus. Amen? At walang katapat na halaga. Yan, ang dugo ni Jesus. Kaya mahalaga ka. Mahalaga tayo sa harapan ng Diyos. Hindi sa kung ano ka, anong sitwasyon mo, anong status mo sa buhay, ang importante, ikaw. Mahalaga ka sa harapan ng Diyos. Pahalagahan natin ang sarili natin. At gawin nating mas mahalaga. Develop your gift, your talent. Diba? Kaya tingnan nyo sa industriya, diba? Sa showbiz, diba? Ilang oras lang. Diba? Because they develop their talent. They are a person of value. Pipicturan lang pero magbabayad pa. Babayaran pa sila. Bakit? Kasi mahalaga. Ano yun? Pag nakita tayo ng tao, anong tingin nila sa ate? Diba, may halaga ba tayo? So, make yourself. Develop your talent. Your gift. Anong kakayanan mo? Develop natin. Lalo na kayong mga kabataan. Yung purpose in life. Importante yun. Yung inyong layunin sa buhay. Okay? Kaya isa tayo sa mga pinili. Dahil tinawag tayo, tinubos ng dugo ni Jesus. Amen. Huwag nating minamaliit ang sarili nyo. Kaya nga kasalanan yung self-pity. Kasalanan yung pagmamaliit sa sarili mo, pagmamaliit sa ibang tao. Yung, ano bang tawag doon? Yung nga, minamaliit. Di ba? Parang, minamaliit mo yung ibang tao. Ano bang tawag doon? Parang pinapahiya. Mayroon pang tawag doon. Pang-alipusta. Di ba? Mga ganon. Pang-alipusta mo sa ibang tao. Ikaw kasi kaya nga, di ba? Masyado mo siyang niyurakan yung kanyang dangal. Ayan, yung mga ganyan. Binababa mo yung dangal niya. Ayan, minamata-mata. Ayun. Hindi lang sa tao yun. Kasalanan din yun sa Diyos. Kasi isa siya sa dahilan bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Lahat tayo, bawat isa mahalaga.